Hi, welcome once again to our channel Lahing Pinoy at muli, andito lang po tayo. Kumusta po kayo? By the grace of God, I hope nasa mabuting kalagayan saan man kayo ngayon. And today's video na ating mapanood, may share sa inyo ay isang napakagandang inspiring testimony muli mula sa ating kilalang artist na si Jubert. So, kilala po nyo, isa siyang artistang magaling magpatawa. So, dito sa kanyang patutunay kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Tara na po, sabay-sabay po nating panoorin. Pastor Jan, nagpapasalamat ako talaga dahil na-invite ako dito. Kaninang umaga, kanina nagkwekwentuhan kami ni Pastor Jan. Iyak ako ng iyak. Kala niya, komedyante ako. Iyak ako ng iyak. Kung babalikan ko yung buhay ko, siguro napanood nyo sa Tony Talks, yung buhay ko, yung mga testimony ko noon, nung galing ako Canada, nung bumalik ako dito, napakalayo na pala nung narating ko. From the jeepney, yung kinukwento ko dati na nakatira ako sa jeep, 2 taon, nandun ako nakatira sa jeep. Kinakain ako ng lamok, buffet, itolyukin. Tinitingnan ko yung lamok pala pag busog nalalaglag na lang. Pak, nalalaglag sa balat mo. At wala nang hope yung buhay ko nun. Sinabi ko nga dati, isang gabi, hindi kailangan kong matulog ng lasing kasi para hindi ko maramdaman yung mga kagat ng lamok. Kailangan ko matulog ng lasing para makatulog ako. Kasi yung lamok, hindi talaga tumitigil. Bukas pagising ko, puro freckles yung mukha ko. Ganun kahirap yung buhay ko. One time, dumating ako sa jeep, umiiyak ako, lasing ako. Minumura ko yung Diyos. Sabi ko sa kanya, literal to PI ka, kung Diyos ka, patayin mo na ako. Ano silbi ng buhay ko? Kasama ko yung anak ko dun. 2 taon. Natutulog kami ron hanggang 9 o'clock ng umaga, yung alarm clock namin, yung init ng jeep. Kasi hindi ka makakatulog. Ang init nun. Dadaan ka ron sa gilid ng bintana kasi nahihiya kami, nakatira kami dati dun eh. Nakikita kami ng mga kapitbahay namin, nakatira na kami sa jeep. Malalaglag kami dun, kasama ko yung anak ko. Maghahanap na kami ng kakainin. Minsan, kumakain kami, pulburon lang, tsaka tubig. Nakakabaliw yung ganung pangyayari. At alam nyo, kung titingnan ko ngayon yung buhay ko, sabi ko, ang layo na nang narating ng buhay ko ngayon. Yung buhay ko na ginamit ko sa droga, sa kung saang kalokohan, kasama ko yung anak ko. Nung naging artista ako, alam nyo, nung nandun ako sa jeep, ginawa akong artista ng Diyos. Sabi niya, pinaranas niya sa akin maging artista, pero nagtuminuba ako nun. Hindi pa rin ako nagbago. Nung naging artista ako, mas lalo akong lumala, yumabang ako, dahil nagkaroon ako ng pera, lalo ako nag-drugs. Yun na yung time na nakita niyo ako sa Sogo, tatalon ako. Nawala yung trabaho ko bilang artista. At nagbago ba ako nun? Hindi pa rin. Alam niyo kung kailan ako nagbago? 1.5 years pa lang ako nagbabago ngayon nung pumunta ako sa Canada nung pandemic. Yung ABS-CBN na sinasandalan ko, akala ko yun na yung buhay ko, yung pag-asa ko kasi Monday to Sunday na papanood nyo ako ron, di ba? Wala akong palyay, na high blood na nga ako eh. Nagtatrabaho ko, ang dami kong pera. Akala ko hindi mawawala yun, yung sandalan ko, yung security ko. Pero hindi ko alam magkakaroon ng COVID. Nung nagkaroon ng COVID, nasara yung ABS-CBN, hindi lang nagka-COVID, nawalan kami ng franchise. Nawala yung binasandalan ko. Wala akong pupunta, di na ako artista. Saan ako magpapatawa? Yun ang identity ni Kuya Jobert. Sikat na sikat ka. Best comedy actor ka eh. Magpapatawa ka, yun ang buhay mo. Nagsara. Wala na akong kita. Dinala ako ng Panginoon sa Canada. Naandun ako, nasa isang sulok lang ako doon. Ang ginawa ko, na-depress ako. Inom ako ng inom. Yung girlfriend ko during that time, hindi ko alam. One morning, sabi ko, kasi inom na ako ng inom noon, lasing ako ng lasing, bumabalik talaga ako sa dati kong buhay. Papunta na nga ako ulit sa pagdadrugs eh. One time, nagising ako, nakita ko yung girlfriend ko, si Chad. Sabi ko, ba't tuwing umaga nagigising to? Pinanood ko siya, sabi ko, sinilip ko, nagba-Bible study. Binorn again na pala siya habang bumabagsak ako at pupunta na ako, inihila na ako ng kalaban. Si Chad, yung partner ko, na ngayon, asawa ko na. Lahat
ng bagay na kinuha sa akin ng Diablo nung mga panahon. Alam mo, kung titingnan ko yung buhay ko noon, nung nasa jeep ako, hanggang ngayon, kasama ko yung anak ko. Yung anak ko noon na warak, isa rin train ko yan, sinali ko sa frat yan. Pareho kami, sabay kami ng bubugbog ng tao niyan. At ngayon, yung anak ko, nasa ministry na rin. Kasama ko sa jeep. Si Myron. At ngayon, sabi ko nung nasa Canada ako, Lord, ayoko na mag-artista. Nung araw na yon, nag-decide ako na nakita ko yung girlfriend ko na tumanggap na sa Panginoon at born again. Sabi ko, Lord, ayoko na mag-artista, babalik na ako. Kasi umakyat ako, umiiyak ako. Tapos habang umiiyak ako, nagdadas ako, Lord, ano na gagawin ko? May nag-message sa akin, si Kuya Rani, di ko makakalimutan to habang umiiyak ako. Sabi ko, Lord, paano ako babalik sa'yo? Sabi niya sa akin, bro, hindi mo ako kilala. In-impress ka sa akin ni Lord. Tapos nag-reply ako, bro, sandali lang, nasa CR ako, sasagot ako sa'yo. Sabi niya, alam mo ba, 100 message ko, ikaw lang ang sumagot. Iyak ako ng iyak. Nung araw na yun, pinag-pray niya ako, tinanggap ko ang Panginoon ulit, nireset ko yung sarili ko. Sabi ko, Panginoon, from now on, i-give up ko na yung pag-aartista ko. Ayoko na mag-artista, gamitin mo na ako. Nung tinanggap ko ang Panginoon ulit sa buhay ko, sabi ng Diyos sa akin, o ngayon, tinanggap na, gumalik ka na sa akin, anong gagawin mo rito sa Canada? Wala kang gagawin dito, Jobert, umuwi ka sa Pilipinas. Mag-showbiz ka pa rin. Nasa showbiz ako ngayon. Mayroon ako isang show. Sabi ko, ba't pa ako mag-showbiz? Dinala ko ng Panginoon doon. Alam nyo, sabi ko, ang hirap maging Kristiyano. Lalo na pag nandun ka nasa trabaho ka namin, pagtatawanan ka, lalo na yung mga kasama ko sa inuman noon. Na 24 hours na umiinom. Sabi ko nga kay Pastor Jan, alam mo, Pastor Jan, sobrang tindi pala ng impluensya ko sa showbiz. Kasi yung mga kasama ko nagiinuman ng 3 araw nung nagbago ko, sinuko ko sa Diyos, hindi na sila tumatagal ng 3 minuto. Pag umuwi sila. At nakita nila na hindi ako umiinom. Alam mo, sabi ko nga, bakit hindi ka na umiinom, bro? Ba't hindi na ako umiinom? Ba't hindi na ako nagda-drugs? Hindi na ako nagsisigarilyo? Ba't hindi na ako nagmumura? Hindi na ako nakikipag-away? Wino-workshop ba ang pagiging Kristiyano? Hindi. Dahil ngayon, pinili ko nang gawin yung gusto ng Panginoon sa buhay ko. Mahirap maging Kristiyano. Mahirap pero masarap pag alam mong nabubuhay ka sa will ng Panginoon. Sabi nga ng mga tao sa akin, Kuya Jobert, ang ganda ng testimony mo sa Tony Talks, na-encourage ako. Sabi ko, bro, hindi araw-araw Tony Talks. Hindi araw-araw ganun kaganda ang buhay ng Kristiyano. Bukas, pag nagmaneho ko, mabangga ka lang, ma-challenge ka lang, doon ba nang gigigil ka? Gusto mo na naman mag-beast mode. Araw-araw, isinasabuhay ang pagiging Kristiyano. Minsan naiiyak ka, sabi nga, ang repentance, hindi nakikita sa pag-iyak. Ang repentance ay nakikita sa binagong buhay. Palagi ako naiiyak pag binabalikan ko yung jeep. Saan kami nakatira ng anak ko, sabi ko, pinaranas ng Panginoon sa akin na tumira sa jeep, magutom, at yumaman, magkaroon ng ngayon, nasa Canada, may bahay, asawa ko, para ma-realize ko na, hindi pala yun ang talagang kaligayahan. Ang kaligayahan ay pag nakasandal ka sa Panginoon. Pag nakasandal ka at hindi ka natatakot, sabi ko nga, sa interview sa akin, sabi, kaya mo mamatay dyan sa paniniwalaan ko. Kaya ko mamatay din sa paniniwalaan ko dahil dito ako masaya. Dito ang buhay ko. Pag tinatanong ako, ano ba si Kristo sa buhay mo ngayon? Si Kristo ang lahat sa akin at araw-araw gagapangin ko siya. Hahabulin ko ang Diyos kung anong gusto niya sa buhay ko. Minsan madadapa ako. Minsan nalulungkot ako pag hindi ko nasusunod ng Diyos. Pero yun ang significance ng cross sa buhay natin. Lalapit tayo sa Diyos, hahanapin natin siya, uunahin natin siya. Kasi kung hindi, magiging isang banana split lang tong show na to. Itong testimony na to, sabi ko, every testimony is powerful if you make Jesus Christ your testimony. Hindi lang dahil artista ako, kayong lahat magagamit. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hinayaan niyang maging ganun yung buhay ko para dalhin niya ako rito. Ang saya-saya ko ngayon. Sabi ko, 1.5 years pa lang ako nasa Panginoon, parang ang dami ko nang ginagawa sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, sana noon pa. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Di ba mayroong mga nahuhuli, may mga nauuna?
Nagpapasalamat ako sa Panginoon lagi. Kasi ginagamit niya ako. Wala namang kwenta yung buhay ko eh. Dati akong adik at araw-araw magiging makasalanan ako. Kung hindi ako sasandal sa Panginoon, walang kwenta tong testimony ko kung wala si Kristo sa buhay ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang anak ko nandito, patuloy ding hinahanap ang Panginoon. Hindi ko na, gusto kong baguhin dati. Ito alam ba, bago yan pumasok sa center, muntik pa kami magsuntukan yan. Dahil gusto ko siyang magbago. Pumasok ron. Pinipilit ko siya. Nag-away kami. Natakot ako eh. Pumalag eh. Pumasok ako. Sabi ko, hindi ko lalabanan to. Panginoon, ayoko nang gawin yung gusto ko sa buhay ko. Umiiyak ako nung gabi. Umalis siya. Kasi dati gugulpihin ko yan. Pinabayaan ko. Kinabukasan, lumapit ako sa kanya sa beach kasi nawala eh. Nagtago, nawala eh. Niyakap, sabi ko, May, patawarin mo ako. Hindi pa uli ang lahat. Mahal na mahal kita, kaya ako gusto magbago ka. Mahal ka ng Diyos. At ngayon, di ba? Pag lahat ng bagay sinuko mo sa Diyos, walang imposible. Yung taong nakatira sa jeep noon, na nilalamok, kinakain ng lamok, gusto lang mamatay, na walang nakikinig, walang nakakakilala. Yung Diyos na minumura ko noon is the same God who's with me right now. Nandito sa tabi ko. Na hindi ko nakikita minsan sa harapan ko, nandun pala sa likod ko, inaakaya ko. At hindi ako nahihiya. Pagtawanan naman ako ng mundo, sinasabi ko nga, darating ang araw, sabi ko yung goal ko, sabi ko, is to live is Christ and to die is gain. Balang araw makikita ko ang Panginoon, kahit pagtawanan ako rito, mamatay ako sa pinaglalabang kong pananampalataya ko, balang araw makikita ko si Kristo sa dulo ng karera na to, sasabihin sa akin, halika na, Jobert. Halika na, magpahinga ka na. Tapos na. So I encourage you mga kapatid, hindi lang sana tuwing linggo na nandito tayo sa simbahan, naghihintay, nga, Lord, yes. Gawin nating buhay ang Panginoon. Hingahin natin ang Panginoon. Dasalan natin ang Panginoon. Lumuhod tayo. Hanapin natin siya. Hindi tayo mawawala. Alam mo, ang hirap talaga. Pag inumpisahan mo, dami ko mga kaibigan na showbiz. Na nag-profess sila dati. Talagang mahal nila ang Panginoon. Nagte-testimony din sila. Pero minsan nadadapar sila. Kasi alam mo, pag nalingat ka, hihilain ka ng mundon to. Kinukwento ko nga kay Pastor Jan eh. Alam mo, may ino-offeran ako palagi ng mundo. One time, ino-offeran ako, bibigyan kita ng 6-digit weekly. I-promote mo tong isabong. Hindi ako nagsasabong. Sabi ko, hindi ako nagsusugal. Kristiyano na ako. Last week, wala akong pera. Sabi ko, may nag-alok sa akin, yung sagot ka ni Kuya Jobert na show, wala na, di ba? Sabi sa akin, Kuya Jobert, kukunin ka ulit namin, pero magpuproduce dito, alak, iinom ka, ha? Malaking pera to. Sabi ko, hindi na ako umiinom. Kristiyano na ako. Hindi ko tinanggap. May accountability na ako sa Panginoon. Hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko. Sabi nga, di ba, habang lumalapit ka sa Diyos, He must become greater. Tayo, wala. Maging less tayo. We have to be servant. At nagpapasalamat ako dahil ako ngayon ay servant ng Panginoon. Kahit saan maglalakad ako, kahit saan pumupunta ako, para ikwento sa kanila yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Mga kapatid, yung resurrection ng Panginoon, sobrang laki ng impact sa buhay ko. Kung walang kamatayan at kabuhayan ng Panginoon, walang ibig sabihin lahat ng ginagawa natin to. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tinitingnan kung anong kasalanan mo. Kung titingnan ko yung kasalanan ko dati, kung tao lang ang Diyos, wala na ako rito. Baka naging abo na ako. Ang sama ko, di ba? Pero lahat ng kasalanan, walang imposible sa Diyos. Sa krus, kung saan siya namatay, sinama niya yun. At ngayon nabuhay tayo. Ang inihiling lang sa atin ng Panginoon, yung mga puso natin. Tinitingnan ng Diyos yung puso natin. Nung umuwi ako rito, sabi ko, Lord, wala ako. Yung baong kong pera, hindi ko alam kung saan ako aabutin ito. Pero sabi ko, ibibigay ko yung para sa'yo. Kinabukasan, pagkabigay ko sa kanya, nung gabi kinabukasan, may movie ako. Yung mga tinatanggihan kong project para sa mundo, pinapalitan ng Diyos ng 3 trabaho. Every time na tumatanggi ako dun sa hindi gusto ng Panginoon sa buhay ko, may sagot agad.
Pero hindi ko sinasabi na masasagot agad ang Panginoon. Minsan sumasagot ang Panginoon, oo, hindi, teka lang. Pero kahit ano man ang maging sagot ng Panginoon sa mga tanong at gusto mo, yun pa rin ang nararapat para sa'yo. So mga kapatid, sabi ko nga, itong araw na to ay sobrang mahalaga sa akin kasi gusto ko maging prayer din nating lahat. Itong awit na binigay sa akin ng Panginoon nung nasa jeep pa lang ako, sabi ko, saan ko gamitin tong kantan to? Ang title, gamitin mo ko. Yung pala, ngayon, gagamitin niya ako. So, gusto ko, habang kinakanta ko to pagkatapos, tutuloy-tuloy ng music, tapos tawagin ko si Pastor John para manalangin tayo. Bakit kaya minsan ay parang kahihirapan labanan ng mga pagsubok? Kahit na anong gawin, ako'y nadadapa pa rin. Palaging tinatangay nitong mundo at ng damdamin. At bakit kaya nalalamig ang puso ko't tila nangangapang muli sa dilim? Ako'y nangangambang baka mahulog at tuluyan nang mawala. Dingas ng iyong apoy, Jesus, muli mong pag-alabin. Panginoon, dinggin mo ang aking panalangin at ipakita mo ang mga bagay na nararapat kong gawin. Turuan mo ako at pagtibayin. Isinusuko ko ngayon sa'yo, muling dinadala sa krus ang lahat ng kahinaan ko at kasalanan sa'yo. Patawarin mo ako at ibalik sa kawan mo. Bilang isang anak, muli gamitin mo ako. Salamat, Jesus, dahil sa iyong pag-ibig ay mayroon ako ngayong kapayapaan. Ang takot at pag-aalala sa aking puso ay unti-unting nawala. Dahil sa iyo ito'y nagbago na sa akin. O Panginoon, dinggin mo ang aking panalangin at ipakita mo ang mga bagay na nararapat kong gawin. O turuan mo ako at pagtibayin. Isinusuko ko ngayon sa'yo, muling dinadala sa krus ang lahat na kahinaan ko at kasalanan sa'yo. Patawarin mo ako at ibalik sa kawan mo. Bilang isang anak, muli gamitin mo ako sa banal na layunin mo. Idulot mong makita ng buong mundo. Ako'y gamitin mong buhay na patotoo ng pag-ibigan. Kadakilaan mo isinusuko ko ngayon sa'yo't muling dinadala sa krus ang lahat ng
kahinaan ko at kasalanan sa'yo. Patawarin mo ako at ibalik sa kawan mo. Bilang isang anak, muli gamitin mo ako. Gamitin mo ako. Gamitin mo ako. Praise God. Pastor. Praise God. Ayun po mga kapatid, napakagandang testimony na binahagi ni Jubert sa kanyang buhay. So, I hope nagustuhan nyo ang video nito. So, nakaka-touch po ang kanyang life story. At I'm sure, I hope and pray God has some message sa oras na ito, and walang posible sa Panginoon kung I believe mayroon tayong ganyang mga life testimony, mga pinagdadaanan, and God has purpose. Kaya gamitin po natin kung ano yung nais ng Panginoon sa ating mga buhay, and marami pong paraan, and ilagak po natin sa Panginoon ng lahat. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood ng video nito. Ingat po kayo. God bless.